nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay sa Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo, merong sinabi si Jesus na nakakabigla. Pagkatapos niya ipamalas ang kanyang kapangyarihan sa paggawa ng mga himala, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao." Bigla-bigla na lang nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang paghihirap. At talaga namang hindi ito maunawaan ng mga alagad. Ngunit ito ang pumukaw sa aking isipan. Sabi sa Ebanghelyo, nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin yon. Gusto sana nilang magtanong kay Jesus pero nahiya. Kaya hindi namang sila nagsalita. Ano pong punto para sa atin ngayon? Kung hindi tayo maglalakas loob magtanong, hindi tayo maliliwanagan. Aminin na po natin na sa maraming pagkakataon, wala tayong maisagot sa mga nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya, ang ating pananampalatayang Katoliko-Kristiyano. Halimbawa, tinatanong tayo, bakit kayo nagsasamba kay Mama Mary? Bakit kayo nagdarasal sa mga santo ay pwede namang diretso sa Diyos? O bakit pa kailangan mangumpisal sa pari? Pwede namang humingi ng tawad diretso sa Diyos. Itong ilan lamang sa mga tanong na napakadaling sagutin naman pero hindi itinatanong dahil nahihiya tayo at nangangamba. Kaya naman ang ibang mga Katoliko ay nahuhumaling at nahihikayat ng ibang relihiyon. Halimbawa, merong nagsabi sa akin na siya ay nag-attend daw ng Bible study sa Protestante dahil wala siyang matagpuang katumbas na Bible study sa Katoliko. Pero sa totoo lamang ay meron naman kung magtatanong lang sana siya. Let me use po an analogy. Isang beses may nagsabi sa akin,
Alam mo, ayaw ko sa Japan. Ayaw ko sa Japan. Sagot ko naman sa kanya, ano naman ang ayaw mo sa Japan? Bakit nakapunta ka na ba sa Japan? At sumagot siya, nag-layover kami sa Narita Airport isang beses. Sabi ko naman sa kanya, hindi mo pa pala nakikita ang Japan Kung hindi ka lumalabas sa airport, hindi mo makikita ang Japan. At masasabi lang natin, ayaw natin kung talagang nakita na natin ang lahat. Ganon din naman, wag po nating husgahan ang ating pananampalataya hanggat hindi natin naitatanong ang nais natin malaman at natututunan ng mga turo nito. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko makakamtan ng mga sagot sa aking mga katanungang pananampalataya?